Rispartiwon, ako si Ramon de la Cruz, at ang kwentong ito ay tungkol sa pinakamahalagang araw ng aking buhay. Ang araw na nagbago ang lahat dahil sa isang nakuhang kwintas mula sa aswang. Hindi ninyo ito maniniwala kung hindi ko ito ikukwento ng detalyado, kaya pakinggan ninyo ang aking karanasan. Noong taong 2019, nakatira ako sa isang maliit na baryo sa Sorsogon kasama ang aking asawang si Elena at ang aming 3 anak, sina Miguel na 12 anyos, Rosa na 10 at si bunso naming Juan na 8 taong gulang. Mahirap ang buhay namin noon. Isang magsasaka lang ako na nag-aani ng palay at mais at ang kinikita namin ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang aming bahay ay gawa sa kawayan at nipa, may 3 silid lang. Ang sala na siyang kusina din, ang 2 kwarto para sa amin at sa mga bata. Walang kuryente, nakadepende kami sa kandila at gaas na lampara kapag gabi. Ang tubig naman ay kinukuha namin sa balon na hindi masyadong malayo sa bahay. Isang gabi ng Oktubre, mga 11:11 na ng gabi, nagising ako dahil sa kakaibang tunog na nanggagaling sa labas ng aming bahay. Hindi ito tulad ng dating tunog ng hangin sa mga dahon ng puno. May kakaibang unggol na parang hayop pero hindi din hayop. Ang balahibo ko ay nanindig sa takot. Elena, bulong ko sa aking asawa pero mahimbing pa rin ang tulog niya. Hindi ko siya ginising dahil ayokong matakot din siya. Dahan-dahan akong tumayo mula sa higaan at naglakad patungo sa bintana. Ang bintana namin ay may manipis na kurtina lang na ginawa ng aking asawa gamit ang lumang tela. Nang tingnan ko sa labas, nakita ko ang pinakakatakot-takot na nilalang na hindi ko kailanman inakala na makikita ko sa buong buhay ko. Mataas na babae, mga 6 na talampakan ng taas, manipis na parang patpat, ang buhok ay nakalugay hanggang sa bewang. Ang mga mata niya ay nagniningas na pula sa dilim. At ang mga daliri niya ay may mahabang kuko na parang mga talim ng kutsilyo. Nakatayo siya sa gitna ng aming bakuran, nakaharap sa aming bahay. Ang kanyang ulo ay unti-unting umikot ng 360 degrees habang nakatingin sa paligid. Nalaman ko na aswang nga ito dahil sa mga kwentong narinig ko mula sa mga matatanda sa aming baryo. Ang takot na naramdaman ko ay hindi mailarawan. Parang nanlamig ang buong katawan ko at hindi ako makagalaw. Pero kailangan kong protektahan ang aming pamilya. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa sulok ng kwarto kung nasaan ang aming itak na ginagamit ko sa pagsasaka. Habang kinukuha ko ang itak, narinig ko ang malakas na pagtama ng kung ano sa bubong ng aming bahay. Tumalon ang aswang sa ibabaw ng aming bahay at nagsimulang maglakad doon. Rinig na rinig namin ang bawat yapak niya sa nipa dahil sa sobrang bigat. "Ramon, ano yan?" Nagising na si Elena at nakita niya akong hawak ang itak. "Tahimik lang, mahal. May aswang sa bubong," bulong ko sa kanya habang pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Nanlaki ang mata ni Elena sa takot. Dahan-dahan niya akong nilapitan at hinawakan ang aking braso. "Ano gagawin natin?" "Manatili kayong tahimik dito. Bantayan mo ang mga bata. Ako ang bahalang humantay dito," sabi ko kahit alam kong hindi ako sigurado kung kaya kong makipagbuno sa ganoong nilalang. Bigla na lang tumigil ang pagkalakad sa bubong. Katahimikan. Pero mas nakakatakot pa ito kaysa sa ingay kanina. Alam kong naririnig niya kami sa loob ng bahay at plano niyang papasukin kami. Maya-maya narinig namin ang dahan-dahang pagbaba ng aswang mula sa bubong. Parang ginagamit niya ang mga kuko niya para makaakyat at makababa sa pader ng aming bahay. Ang tunog ay parang metal na kumakalmot sa kawayan. Napunta siya sa tabi ng aming bintana. Nakita ko ang kanyang malaking mata na tumitingin sa loob ng aming kwarto. Ang mga mata niyang iyon ay parang nakakakita sa dilim. Nakatingin siya direkta sa akin. "Ramon," bulong ni Elena sa takot. "Ginagaya niya ang boses mo." Narinig namin sa labas ang boses na parang sa akin pero may kakaibang tono. "Elena, labas ka riyan. Si Ramon ako. May nakita akong aswang, labas ka para matulungan mo ako." Napakalinaw na hindi ako iyon dahil nasa loob ako ng bahay kasama nila. Pero ang boses ay talagang parang sa akin. Kaya nga natatakot ang mga tao sa aswang dahil kaya nilang gayahin ang boses ng mga tao. "Huwag kayong makinig diyan," mahina kong sabi sa aming pamilya. "Ako ay nandito sa loob kasama ninyo." Ilang minuto pa tumigil ang paggaya ng aswang sa aking boses. Pero hindi pa rin kami sigurado kung umalis na ba siya o nandoon pa rin sa labas. Mga 2:00 na ng madaling araw, nakarinig kami ng malakas na sigaw na parang nasaktan na hayop. Sumunod nito ang tunog ng mga yapak na parang tumatakbo palayo sa aming bahay. Nanatiling gising kami hanggang umaga dahil hindi namin sigurado kung babalik pa ang aswang. Pagdating ng umaga, lumabas ako ng bahay para tingnan kung may nakita akong bakas o palatandaan ng aswang na iyon.
Sa bakuran, nakita ko ang mga bakas ng paa na mas malaki pa sa paa ng normal na tao. Mga footprints na mahaba at may mga marka ng matatalas na kuko. Pero ang pinakanakapansin ko ay may naiwang bagay sa ilalim ng puno ng mangga sa aming bakuran. Isang kwintas na hindi ko kailanman nakita sa buong buhay ko. Ang kulay nito ay parang ginto pero mas maningning pa. May mga bato rin na nakakabit doon na kumikinang kahit walang araw na tumatama doon. Hindi ako agad lumapit doon dahil takot ako na pamangkin ng aswang ang kwintas na yon. Pero ang ganda niya talagang nakaakit, parang hindi normal na kwintas lang ito. Elena, halika rito. May nakita ako, tawag ko sa aking asawa. Lumabas si Elena at nakita rin niya ang kwintas. Ramon, baka delikado yan. Aswang ang nag-iwan yan. Oo nga, sabi ko. Pero bakit kaya niya iniwan? Parang nahulog lang. Ilang oras din kaming nag-isip kung kukunin ba namin o hindi. Sa huli, napagdesisyunan namin na kunin na lang at dalhin sa albularyo ng aming baryo para malaman kung delikado ba o hindi. Si Lola Rosa ang pinakamatandang albularyo sa aming baryo. Napakarespeto namin sa kanya dahil kilala niya ang lahat ng mga engkanto, aswang at iba pang nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Pagdating namin sa bahay ni Lola Rosa, dala ang kwintas na nakabalot sa tela. Agad niyang naramdaman na may kakaiba sa dala namin. Ano yan anak? Tanong niya habang nakatingin sa binalot na kwintas. Ikwinento ko sa kanya ang lahat ng nangyari kagabi. Ang aswang sa aming bakuran, ang pagkalakad niya sa aming bubong, ang paggaya niya sa aming boses at ang kwintas na naiwanan niya. Nang makita ni Lola Rosa ang kwintas, nanlaki ang kanyang mga mata. Anak, malaking swerte ninyo. Hindi ito basta kwintas lang. Ito ay kwintas ng mga aswang na nagbibigay ng yaman sa may-ari. Paano po? Tanong ko. Ang mga aswang ay may mga arihang ganito na ginagamit nila para makakuha ng kapangyarihan at yaman. Kapag nahulog o naiwanan nila ito, sino mang makakahanap ay magiging mayaman, paliwanag niya. Hindi ako agad naniniwala dahil parang imposible. Pero si Lola Rosa ay hindi nagsisinungaling. Ilang dekada na siyang albularyo at walang mali sa mga sinabi niya dati. Pero delikado po ba? Tanong ni Elena. Hindi na, sagot ni Lola Rosa. Dahil hindi ninyo ito ninakaw o kinuha sa puwersang paraan. Nahulog lang ito sa inyong bakuran kaya okay lang na kunin ninyo. Pero dapat ingatan ninyo. Hindi dapat malaman ng ibang tao na mayroon kayo niyan. Umuwi kami ni Elena na may pagdududa pa rin pero may konting pag-asa din na baka totoo nga ang sinabi ni Lola Rosa. Itinago namin ang kwintas sa isang lumang kahon sa ilalim ng aming kama. 3 araw pagkatapos ng nangyaring iyon, may dumating na bisita sa aming bahay. Isang matandang lalaki na nakasuot ng magagandang damit. Hindi namin siya kilala pero parang mayaman siya tingnan. Good morning po, bati niya sa amin. Ako po si Don Alfredo Mercado. May-ari ako ng malaking plantasyon dito sa probinsya. Narinig ko po na mahusay kayong magsasaka. Opo, nagsasaka po ako. Sagot ko kahit hindi ko alam kung bakit siya narito. Gusto ko po kayong i-hire bilang supervisor ng aking mga trabahador sa plantasyon. Ang sahod ay 2,000 kada linggo. Plus may bahay kayo na libre at libre din ang tubig at kuryente, alok niya. Hindi ko makapaniwala sa narinig ko. 2,000 kada linggo? Iyon ay mas malaki pa sa kinikita ko sa buong buwan dati. At may libreng bahay pa na may kuryente at tubig. Sigurado po kayo? Tanong ko. Oo, nakita ko po kasi ang inyong bakuran at napakaganda ng mga tanim ninyo. Kailangan ko ng taong may talento sa pagsasaka, sagot niya. Tiningnan ko si Elena at nakita ko sa kanyang mata na gusto niya ring tanggapin ang alok. Ito na siguro ang simula ng pagbabago sa aming buhay na sinabi ni Lola Rosa. Kailan po ako magsisimula? Tanong ko. Bukas na kung gusto ninyo. May truck akong magdadala sa inyo sa bagong bahay ninyo, sagot ni Don Alfredo. Kinabukasan, lumipat na kami sa plantasyon ni Don Alfredo. Ang bagong bahay namin ay malaki, may 5 silid, may sariling banyo, may kuryente, at may malinis na tubig. Ang mga bata namin ay napakasaya sa bagong kapaligiran. Sa unang linggo pa lang ng trabaho ko, nakita ko na totoong mahusay ako sa pagmamanage ng plantasyon. Parang mas naging malinaw ang aking isip sa lahat ng gagawin. Mas naging eksperto ako sa pagtanim, sa pag-aalaga ng mga halaman, at sa pagmanage ng mga trabahador. Si Don Alfredo ay napakasaya sa aking ginagawa. Ramon, napakahusay mo. Mas mataas pa ang ani namin ngayon kumpara dati, sabi niya sa akin. Pero ang pinaka nakakapagtaka ay ang mga pangyayaring sumunod. Hindi lang ako naging mahusay sa trabaho,
pati na rin sa ibang aspeto ng buhay namin ay nagkaroon ng mga kakaibang pagbabago. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke, may nalapitan akong matandang babae na nagbebenta ng lottery tickets. "Kuya, bili ka ng lottery ticket. Parang swerte ka ngayong araw," sabi niya sa akin. Hindi ako nanalo sa lottery dati kaya hindi ako sanay bumili. Pero may kakaibang pakiramdam ako na dapat kong bumili. Parang may bumubulong sa akin na bilihin ko ang ticket number 7, 14, 21, 28, 35, 42. "Ate, bibigyan mo ako ng ticket na may number na 7, 14, 21, 28, 35, 42, sabi ko sa kanya. "Kuya, hindi pwedeng piliin ang number sa lottery. Random lang yan," sagot niya. "Sige na po, pakitignan lang kung may ganyang number sa mga tickets ninyo," pakiusap ko. Tiningnan niya ang mga tickets niya at nakita niya ang exact number na sinabi ko. "Kuya, nandito nga. Pero kakaiba parang alam mo ang number." Pinili ko ang ticket na yon. 3 araw pagkatapos, nag-draw na ang lottery. Hindi ako nanood pero si Elena ang nakinig sa radyo. Bigla siyang sumigaw. "Ramon, nanalo tayo sa lottery. Ang number natin ay lumabas." Hindi ako makapaniwala. Tumakbo ako patungo sa radyo at narinig ko talaga ang number na 7 to 14, 21, 28, 35, 42. Ang jackpot ay 10 milyon piso. Nang makuha namin ang premyo, hindi namin alam kung ano ang gagawin sa sobrang daming pera. Pero naisip namin na baka talaga totoo ang sinabi ni Lola Rosa tungkol sa kwintas. Maya-maya pa, may iba pa kaming naging karanasan na nagpapatunay na talagang may himala sa aming buhay. May mga taong lumapit sa amin na nag-aalok ng mga business opportunities na siguradong kikita kami. May mga investment opportunities na naging successful agad. Sa loob lang ng 3 buwan mula sa mahirap na pamilya, naging milyonaryo na kami. Nakabili kami ng malaking lupa, nagtayo ng sariling business, at nakapag-aral sa mga private school ang aming mga anak. Pero hindi namin nalilimutan ang kwintas na simula ng lahat ng ito. Patuloy namin itong iniingatan at hindi sinasabi sa kahit sino na mayroon kami noon. Isang gabi, habang natutulog kami sa aming bagong malaking bahay, napanaginipan ko ang aswang na naiwanan ang kwintas sa aming dati naming bakuran. Sa panaginip, nagsalita siya sa akin. "Ramon, ang kwintas na nakuha mo ay para sa iyo talaga. Hindi aksidente na nahulog iyon sa inyong bakuran. Pinapadala ko iyon sa iyo dahil nakita ko na mabuti kang tao na karapat-dapat sa yaman na iyon." "Bakit mo ginawa iyon?" tanong ko sa panaginip. "Dahil noong gabi na iyon na pumunta ako sa inyong bahay, hindi ako nandoon para saktan kayo. Nandoon ako dahil may bantay na aswang na may balak na saktan ang inyong pamilya. Pinagtakbuhan ko siya para protektahan kayo. Nagising ako mula sa panaginip na iyon na may mas malalim na pagkakaintindi sa nangyari. Hindi ko inakala na ang aswang na iyon ay naging protektor namin sa halip na kaaway." Kinabukasan, bumalik kami sa lumang baryo namin para bisitahin si Lola Rosa at ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari sa amin. Nang marinig niya ang aming mga karanasan, tumango-tango siya. "Anak, hindi lahat ng aswang ay masama. May mga aswang din na tumutulong sa mga taong may mabuting puso. Ang nakuha ninyong kwintas ay regalo ng isang mabuting aswang sa inyo," paliwanag niya. Parte 2. Matapos namin bisitahin si Lola Rosa at malaman na ang kwintas ay regalo ng mabuting aswang, mas naging kumpiyansa kami sa aming bagong buhay. Pero hindi pa tapos doon ang aming mga karanasan sa mga hindi nakikitang nilalang. 3 buwan pagkatapos ng lottery, habang nag-e-expand kami ng aming negosyo, may nangyaring kakaiba sa aming bagong plantasyon. Ang mga trabahador ay nagsisimulang magkwento ng mga nakikita nilang kakaibang bagay sa gabi. "Sir Ramon," sabi sa akin ni Mang Nestor, isa sa aming pinakamatatag na trabahador, "may nakikita po kaming mga kakaibang liwanag sa gitna ng plantasyon tuwing hating gabi. Parang may mga nilalang na naglalakad doon." "Ano ba ang itsura ng mga nakikita ninyo?" tanong ko sa kanya. "Hindi po namin nakikita ng malinaw, sir, pero may mga anino na mas mataas pa sa normal na tao at may mga mata na kumikinang sa dilim," kwento niya habang halata ang takot sa kanyang boses. Nang gabing iyon, nagdesisyon akong makita mismo kung ano ang mga nakikita ng aming mga trabahador. Nagdala ako ng flashlight at sumama si Elena dahil ayaw niyang mag-isa ako. "Ramon, baka delikado," sabi ni Elena habang naglalakad kami patungo sa gitna ng plantasyon. "Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari. Baka may mga taong nagtatago doon na nagpaplano ng masama sa aming negosyo," sagot ko. Mga 11:00 na ng gabi nang makarating kami sa sentro ng plantasyon. May mataas na puno doon na ginagawa naming landmark.
Sa ilalim ng punong iyon, nakita namin ang pinakakahangahangang tanawin na hindi namin inakala na makikita. May mga nilalang na nakatayo sa paligid ng puno. 3 aswang na mukhang iba sa unang nakita ko sa aming dati naming bahay. Ang mga ito ay mas payat, mas matangkad at may mga mata na kulay berde na kumikinang sa dilim. Hindi kami agad napansin ng mga aswang dahil nakatago kami sa likod ng malaking bato. Pero naririnig namin ang kanilang pag-uusap na parang normal na mga tao. Ang lalaking iyon ay karapat-dapat sa kwintas ni Aling Soledad, sabi ng unang aswang. Oo, nakita ko kung paano niya pinrotektahan ang kanyang pamilya noong gabing iyon. Hindi siya takot makipagbuno kahit alam niyang mas malakas tayo sa kanya, dagdag ng pangalawang aswang. Kaya nga binigay ni Aling Soledad ang kanyang pinakamahalagang kwintas sa kanya. Matagal na niya hinahintay ang taong karapat-dapat doon, sabi ng pangatlong aswang. Napagtanto ko na ang Aling Soledad na sinasabi nila ay ang aswang na nagiwan ng kwintas sa amin at ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa amin. Pero hindi lang dahil sa kwintas ang dahilan kung bakit siya yumayaman, patuloy ng unang aswang. May sarili rin siyang kakayahan na hindi niya alam. Ang kwintas ay nagiging catalyst lang para lumabas ang kanyang natural na gift. Ano ba ang gift niya? Tanong ng pangalawang aswang. Nakikita niya ang future opportunities. Hindi niya alam pero tuwing may gagawin siyang desisyon, nakikita niya kung ano ang mangyayari. Kaya niya nahalata ang tamang lottery numbers. Kaya niya alam kung alin ang mga negosyong kikita. Paliwanag ng pangatlong aswang. Nanlaki ang mata ko sa nalaman. Hindi ko napansin na may ganoong kakayahan ako. Pero nang mag-isip ako ng mabuti, totoo nga na tuwing may gagawin akong desisyon lately, parang may bumubulong sa akin kung ano ang tamang gawin. At ngayon may dadating na pagsubok sa kanya, sabi ng unang aswang ng seryoso. May mga taong nalaman na yumaman siya agad-agad at nagdududa kung saan nanggaling ang yaman niya. Sino? Tanong ng pangalawang aswang. Ang mga Guevara. Ang pamilyang iyon ay may koneksyon sa mga masasamang engkanto. Plano nilang nakawan si Ramon ng kwintas para gamitin nila sa sarili nilang kapakanan, sagot niya. Napakinggan namin ng maigi ang kanilang pag-uusap. Ang mga Guevara ay kilala ko. Ang tatay ay si Don Ernesto Guevara, isang mayamang politician sa aming probinsya. May mga anak siyang lalaki na kilala sa pagiging abusado at marahas. Kailangan nating protektahan si Ramon at ang kanyang pamilya, sabi ng pangatlong aswang. Hindi dapat makuha ng mga Guevara ang kwintas na yon dahil gagamitin lang nila iyon para sa masasamang layunin. Ano ang gagawin natin? Tanong ng pangalawang aswang. Magbabantay tayo sa paligid ng kanilang bahay. At kapag may nanggulo sa kanila, lalabas tayo, sagot ng unang aswang. Maya-maya, nagsimulang umalis ang mga aswang sa lugar na iyon. Nang mawala na sila, lumabas kami ni Elena mula sa aming pagkakatago. Ramon, narinig mo ba ang sinabi nila? Tanong ni Elena habang nanginginig pa rin sa takot. Oo, Elena, pero hindi ko alam kung totoo ba ang sinabi nilang may gift daw ako, sagot ko. Pero tama sila na may mga Guevara na baka magplano ng masama sa atin. Kilala mo naman ang mga iyon, walang ginawa kundi manakit ng mga taong mas mahina sa kanila, sabi ni Elena. Umuwi kami sa bahay na may mabigat na pakiramdam. Hindi ko alam kung dapat kong matakot o maging thankful sa mga aswang na nagbabantay sa amin. Pero alam kong kailangan naming mag-ingat sa mga susunod na araw. 3 araw pagkatapos ng gabing iyon, dumating nga ang unang babala. May nagtawag sa telepono ng aming bahay. Hindi ko kilala ang boses pero ang sinabi niya ay nakapangilabot. Ramon de la Cruz, alam namin na mayaman ka na ngayon. Alam din namin kung saan nanggaling ang yaman mo. Kung ayaw mong masaktan ang pamilya mo, ibigay mo sa amin ang kwintas na nakuha mo, banta ng lalaki sa kabilang linya. Sino ka? At ano ba ang sinasabi mo? Tanong ko, kahit alam kong tungkol sa aswang kwintas ang pinag-uusapan niya. Hindi mo na kailangan malaman kung sino ako. Pero alam mo na ang kailangan mong gawin. May 2 araw ka para mag-isip. Kapag hindi mo ibinigay, pupuntahan namin ang mga anak mo sa school. Banta niya bago binaba ang telepono. Agad kong tinawagan si Elena na nasa palengke noon. Elena, umuwi ka na agad, may emergency, sabi ko sa kanya. Nang makauwi si Elena, ikwinento ko sa kanya ang tawag. Napag-usapan namin na dapat naming kunin ang mga bata muna sa school at umuwi ng maaga. Ramon, paano natin to gagawin? Hindi naman natin pwedeng ibigay ang kwintas. Pero takot din ako sa mga bata, sabi ni Elena habang umiiyak na. Hindi ko ibibigay ang kwintas, Elena. Pero kailangan nating gumawa ng paraan para protektahan ang pamilya natin, sagot ko. Kinabukasan, habang nagtrabaho ako sa plantasyon, lumapit sa akin si Mang Nestor. Sir Ramon,
May mga estrangherong nagtatanong-tanong tungkol sa inyo sa baryo, sabi niya. Ano ba ang tinatanong nila? Tanong ko. Tinatanong nila kung totoo bang yumaman kayo bigla-bigla at kung saan ninyo nakuha ang pera ninyo. May mga ibinibigay pa silang pera sa mga taong sasagot sa kanilang mga tanong, kwento ni Mang Nestor. Naisip ko na kailangan ko nang gumawa ng hakbang. Hindi pwedeng maghintay na lang ako na lumala pa ang sitwasyon. Kailangan kong humingi ng tulong. Nang gabing yon, bumalik ako sa gitna ng plantasyon kung saan nakita namin ang mga aswang. Mag-isa lang ako dahil ayokong isama si Elena sa delikadong misyon na ito. Mga kaibigan, sigaw ko sa dilim, alam kong naririnig ninyo ako. Kailangan ko ng tulong ninyo. Walang sumagot sa simula, pero maya-maya, lumabas mula sa mga puno ang 3 aswang na nakita namin noong isang gabi. Ramon, sabi ng unang aswang, alam namin ang nangyayari. Naririnig namin ang mga banta sa inyong pamilya. Tulungan ninyo ako, pakiusap ko. Hindi ko alam kung paano ko protektahan ang pamilya ko. Hindi mo kailangan mag-alala, sabi ng pangalawang aswang. Naghahanap na kami ng paraan para labanan ang mga Guevara, pero dapat mo ring gawin ang inyong parte. Ano ba ang dapat kong gawin? Tanong ko. Una, kailangan mong ilipat ang inyong pamilya sa mas ligtas na lugar. Pangalawa, kailangan mong maghanap ng mga kakampi na may lakas din na makakapaglaban sa kanila. Paliwanag ng pangatlong aswang. Pero sino naman ang makakalaban sa mga Guevara? Malakas ang koneksyon nila sa politika at sa mga pulis, reklamo ko. May mga taong tulad ninyo din na may mga special na gifts. Hindi kayo nag-iisa, sagot ng unang aswang. May isang matandang lalaki sa Masbate na may kakayahan din tulad mo. Pangalan niya ay Mang Teodoro Pascual, doon kayo tumungo. Paano ko siya makikita? Tanong ko. Hanapin mo siya sa palengke ng Masbate tuwing Biyernes. May tindahan siya ng mga gamot na panghalamang. Sabihin mo sa kanya na pinadala ka ni Aling Soledad, turo ng pangalawang aswang. Bumalik ako sa bahay at nakwento ko kay Elena ang usapan namin ng mga aswang. Napagpasyahan namin na umalis ng maaga kinabukasan patungo sa Masbate. Bago kami umalis, nagpaalam ako kay Don Alfredo na may emergency at kailangan naming umalis ng ilang araw. Sinabi niya na okay lang at iniintindi niya ang aming sitwasyon. Nang Biyernes, nakarating kami sa palengke ng Masbate. Hinanap namin si Mang Teodoro sa mga tindahan ng herbal medicine. Sa isang sulok ng palengke, nakita namin ang isang matandang lalaki na nagtitinda ng mga halaman at gamot. Mang Teodoro Pascual po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Tiningnan niya ako ng maigi bago sumagot. Oo, ako nga. Sino ka? Ako po si Ramon de la Cruz. Pinadala po ako ni Aling Soledad, sabi ko tulad ng turo ng mga aswang. Nang marinig niya ang pangalan ni Aling Soledad, nanlaki ang mata ni Mang Teodoro. Ah, ikaw pala ang sinasabi niya sa akin. Halika, pumasok kayo sa loob ng tindahan. Pumasok kami sa likod ng tindahan niya kung saan may maliit na kwarto. Doon ikwinento ko kay Mang Teodoro ang lahat ng nangyari sa amin. Ang kwintas, ang mga aswang, ang mga banta ng mga Guevara. Anak, sabi ni Mang Teodoro pagkatapos kong magkwento, hindi ako nagulat sa kwento mo. Matagal ko nang kilala si Aling Soledad. Isa siya sa mga pinakamabubuting aswang na nakilala ko. Totoo po ba na may gift ako? Tanong ko. Totoo, sagot niya. Pero hindi lang ikaw. Marami kaming mga taong may special abilities na binibigay sa amin ng mga mabubuting nilalang tulad ni Aling Soledad. Ginagamit namin ang mga gifts na ito para tumulong sa mga taong nangangailangan. Mayroon po ba kayong group? Tanong ni Elena. Oo, meron. 3 grupo kami sa buong Pilipinas na may mga taong tulad ninyo. Ang pangalan namin ay Mga Tagapagtanggol ng Mahika, sagot ni Mang Teodoro. Napaka-interesante ng nalaman namin. Hindi ko inakala na may mga taong tulad namin na may mga special na gifts. Ano po ang pwede ninyong gawin para sa aming problema? Tanong ko. Kailangan muna nating magplano ng maigi. Ang mga Guevara ay hindi basta mga ordinaryong tao. May mga koneksyon din sila sa masasamang nilalang. Pero hindi sila mas malakas sa amin, paliwanag ni Mang Teodoro. Gaano po katagal bago ninyo masolusyunan ang problema namin? Tanong ni Elena. Mga 1 linggo. Kailangan ko munang makipag-coordinate sa ibang members ng grupo namin at kailangan din namin ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga plano ng mga Guevara, sagot niya. Naging comfortable kami sa sagot ni Mang Teodoro. Para sa unang beses sa mga nakaraang araw, naramdaman namin na may pag-asa. Sa ngayon, manatili muna kayo dito sa Masbate. May kilala akong safe house na pwede ninyong tirhan habang naghihintay tayo. Alok ni Mang Teodoro.
Tumira kami sa safe house na tinutukoy niya, isang maliit na bahay sa gitna ng palayan, malayo sa mga tao. May mga proteksyon din doon na ginawa ng grupo nila para sa mga taong tulad namin na may problema sa masasamang nilalang. Sa loob ng isang linggo na iyon, natuto ako ng maraming bagay tungkol sa aming grupo. Nalaman ko na may mga taong may kakayahang makakita ng hinaharap, may mga taong nakakakausap ang mga patay, may mga taong nakakagaling ng mga malubhang sakit, at marami pang iba. Ang gift mo, Ramon, paliwanag ni Mang Teodoro sa akin, ay ang kakayahang makita ang mga opportunities na magbabago sa buhay ng mga tao. Hindi mo lang nakikita ang inyong sariling future, pati na rin ang future ng mga taong tumutulong ka. Paano ko po magagamit ang gift na ito para tumulong sa iba? Tanong ko. Kapag bumalik na tayo sa Sorsogon at natapos na ang problema ninyo sa mga Guevara, magtuturo ako sa iyo kung paano mo gagamitin ang gift mo para sa mas malaking layunin, sagot niya. Sa 8 araw ng aming pananatili sa Masbate, dumating si Mang Teodoro sa safe house na may mga kasama, 3 lalaki at 2 babae na lahat ay may iba-ibang gifts. Ramon, Elena, sabi ni Mang Teodoro, ito na ang mga kasama nating lalaban sa mga Guevara. Lahat sila ay may mga special abilities na makakatulong sa atin. Nakilala namin sina Kuya Carlos na may kakayahang maging invisible, Ate Grace na nakakakontrol ng hangin, Kuya Miguel na nakakagaling ng mga sugat, Ate Lourdes na nakakakita ng mga plano ng kalaban, at Kuya Emilio na nakakakausap ang mga hayop. Bukas, babalik tayo sa Sorsogon, anunsyo ni Mang Teodoro. Alam na namin ang plano ng mga Guevara, at handa na tayong humarap sa kanila. Sir Partitray, nang bumalik kami sa Sorsogon kasama ang grupo ni Mang Teodoro, agad naming naramdaman na may nagbago sa kapaligiran. Ang dating tahimik na probinsya ay parang may tensyon na hindi nakikita ng ordinary na mata, pero nararamdaman ng mga tulad naming may special gifts. Ramon, sabi ni Ate Lourdes habang naglalakad kami papasok sa aming dating bahay, nakikita ko sa visions ko na ang mga Guevara ay nasa planong atakehin kayo ngayong gabi. May 2 aswang silang kasama na mas masasama pa sa mga normal na aswang. Anong klaseng aswang? Tanong ko habang nilalagay namin ang aming mga gamit sa loob ng bahay. Mga tik-tik at manananggal na trained nila para sa assassination. Sagot ni Kuya Carlos na nagiging visible lang namin kapag gusto niya. Hindi tulad ng mga aswang na kakampi natin, ang mga ito ay walang konsensya sa pagpatay. Naging komplikado ang sitwasyon nang malaman namin iyon. Hindi lang ordinaryong tao ang kalaban namin kundi mga trained na masasamang nilalang. Ano ang plano natin? Tanong ni Elena habang yakap-yakap niya ang aming mga anak na takot sa mga nangyayari. Una, paliwanag ni Mang Teodoro, kailangan nating protektahan ang mga bata. Si Kuya Emilio ay magpapadala ng mga ibon na magbabantay sa paligid ng bahay. Si Ate Grace naman ay gagawa ng hangin na barrier na hindi makakatatawid ang mga kalaban. Ako naman, dagdag ni Kuya Miguel, ay maglalagay ng healing protection sa lahat ng nasa bahay para kahit masugatan tayo, mabilis tayong gumaling. At ako, sabi ni Ate Lourdes, ay magbabantay sa mga visions para malaman natin kung ano ang susunod na hakbang ng mga kalaban. Habang naghahanda ang grupo para sa gabi, dumating sa amin ang 3 aswang na mga kaibigan namin, ang mga nagbabantay sa amin simula pa noon. Ramon, sabi ng unang aswang, alam namin na dadating na ang mga Guevara ngayong gabi, pero may mas malaking problema pa. Ano pa? Tanong ko. Nalaman namin na hindi lang ang kwintas ang gusto nilang kunin sa inyo. Gusto nilang kunin din ang inyong mga anak para gamitin sa isang ritual na magbibigay sa kanila ng permanent na yaman at kapangyarihan. Paliwanag ng pangalawang aswang. Napakasakit marinig na ginagamit ang mga innocent na bata sa ganitong uri ng ritual. Naramdaman ko ang galit na bumubuo sa aking dibdib. Hindi ko hahayaang maging successful ang plano nila, sabi ko habang hinawakan ko ang kwintas na nakatago sa aming kwarto. Ramon, sabi ng pangatlong aswang, may kailangan kaming sabihin sa iyo tungkol sa tunay na kapangyarihan ng kwintas na iyon. Ano? Tanong ko. Ang kwintas na iyon ay hindi lang nagbibigay ng kakayahang makita ang mga opportunities. May mas malalim pang kapangyarihan iyon na hindi pa natin nagiging active, paliwanag niya. Anong kapangyarihan? Tanong ni Mang Teodoro na nakinig din sa usapan. Kapag nasa malaking panganib ang may-ari ng kwintas, magkakaroon siya ng kakayahang magkontrol ng mga elemento, tubig, hangin, lupa at apoy. Pero ang kapangyarihang ito ay lumabas lang kapag may mataas na emosyon at determinasyon na protektahan ang mga mahal sa buhay, sagot ng unang aswang. Hindi ko alam kung totoo ang sinabi niya, pero sa gitna ng takot na nararamdaman ko para sa aming pamilya,
Parang naramdaman ko nga na may sumisigaw sa loob ko na mas malakas pa sa dating kakayahan ko. Mga alas 7 ng gabi, nagsimula na kaming maghanda para sa darating na laban. Sina Miguel, Rosa at Juan ay inilagay namin sa pinakaligtas na kwarto ng bahay kasama si Elena. Ang buong grupo ni Mang Teodoro ay nakaposisyon na sa iba't ibang parte ng bahay. Ate Lourdes, ano na ang nakikita mo sa visions mo? Tanong ko. Dadating sila mga alas 2 ng gabi. 10 katao at 2 aswang. May mga armas din sila. Mga baril at mga kutsilyo na may lason. Sagot niya habang nakafocus sa kanyang third eye. Kuya Carlos, nakita mo na ba kung saan sila nanggagaling? Tanong ni Mang Teodoro. Nakita ko na, sagot ni Kuya Carlos na naging visible saglit. Galing sila sa mataas na bundok sa Hilaga. May camp sila doon na puno ng mga masasamang nilalang na under ng kontrol ng mga Guevara. Habang naghihintay kami, dumating ang isang malaking ibon kay Kuya Emilio, isang agila na nagdala ng mensahe. Ano ang sabi ng agila? Tanong ko. Sabi niya, nakita niya ang grupo ng mga Guevara na naglalakad na papunta dito. Pero may kasamang nilalang na hindi niya nakikilala, isang kapre na sobrang laki, kwento ni Kuya Emilio. Kapre? Takang tanong ni Mang Teodoro. Hindi karaniwan na nakikipag-cooperate ang mga kapre sa mga tao. Siguro binayaran nila o tinakot, sabi ni Ate Grace. Pero hindi importante kung ano ang dahilan. Ang importante ay handa tayong makipagbuno. Mga alas 11 ng gabi, narinig namin ang mga tunog ng mga yapak sa labas ng bahay. Hindi pa kami nakikita ng mga kalaban pero alam naming malapit na sila. Ramon de la Cruz! Sigaw ng malakas na boses mula sa labas. Lumabas ka dyan! Dalin mo ang kwintas at ang mga anak mo! Nakilala ko ang boses. Si Rodrigo Guevara, ang panganay na anak ni Don Ernesto. Kilala siya sa pagiging brutal at walang awang tao. Hindi ako lalabas, sigaw ko pabalik. Umalis kayo sa aming property. Kung hindi ka lalabas, papasok kami dyan at kukunin namin ang lahat ng gusto namin. Banta niya. Maya-maya, nagsimulang umatake ang mga kalaban. Pero hindi nila inakalang may mga proteksyon na nakapaligid sa aming bahay. Nang subukan nilang lumapit, nahulog sila dahil sa hangin barrier ni Ate Grace. Ano to? Sigaw ni Rodrigo. Bakit hindi namin malapit ang bahay? May mga babaylan sila, sigaw ng isa sa kanyang mga kasama. May mga mahika. Doon nila napagtanto na hindi ordinaryong laban ang magiging kalaban nila. Kaya naman naglabas sila ng kanilang mga aswang na kasama. Ang 2 aswang na kasama nila ay mas nakakatakot pa sa mga nakita ko dati. Ang una ay isang manananggal na ang katawan ay nakahiwalay na at lumilipad. Ang pangalawa naman ay isang tik-tik na sobrang haba ng mga daliri at may matatalas na pangil. Mga kaibigan, tawag ko sa aming mga aswang na kakampi, ito na ang oras. Lumabas ang 3 aswang na kakampi namin at nagsimulang makipagbuno sa 2 masasamang aswang. Ang laban sa labas ay nakakaingay, mga sigaw, mga unggol at mga tunog ng pakikipagbuno. Habang naganap ang laban sa labas, may mga tao namang sumubok na pumasok sa bahay sa pamamagitan ng mga bintana. Pero naharang sila ni Kuya Carlos na gumamit ng kanyang invisibility para atakehin sila nang hindi nila inaasahan. Ah! May multo! Sigaw ng isang kalaban nang biglang nasuntok ni Kuya Carlos. Pero marami pa rin silang natawid hanggang sa nakapasok na rin sa loob ng bahay. Kaya naman napilitan din kaming lumabas ng kwarto para makipagbuno. Elena, bantayan mo ang mga bata. Ako na ang bahalang makipagbuno, sabi ko sa aking asawa. Lumabas ako ng kwarto hawak ang isang malakas na itak. Nakita ko si Rodrigo Guevara na may hawak na baril at nakatutok sa akin. Ramon, ibigay mo na lang ang kwintas para hindi na kailangan ng gulo, sabi niya. Hindi ko ibibigay ang kwintas at hindi ko hahayaang saktan ninyo ang pamilya ko, sagot ko. Sige, sa hirap niyan, sabi niya habang itinututok ang baril sa akin. Pero bago pa niya maputukan, biglang lumabas si Ate Grace at gumawa ng malakas na hangin na nagtumba sa lahat ng mga kalaban sa sala. Salamat Ate Grace, sabi ko. Walang anuman Ramon, protektahan mo lang ang mga bata, sagot niya habang patuloy na ginagamit ang kanyang power para pigilin ang mga kalaban. Nagsimula akong makipagbuno sa mga tao ni Rodrigo gamit ang itak, pero napansin ko na mas naging mabilis at malakas ako kaysa dati. Parang may nagbigay sa akin ng additional strength. Maya-maya pumasok sa bahay ang malaking kapre na sinabi ng agila. Sobrang laki niya na kinailangan niyang yumuko para makapasok sa pintuan. Ang mga mata niya ay pula at ang buhok niya ay nakakalat sa mukha. Nasaan ang may-ari ng magical na kwintas? Tanong ng kapre sa malakas na boses. Ako?
Sigaw ko. Ano ba ang gusto mo? Kailangan kong kunin ang kwintas mo para sa aking amo, sabi niya habang naglalakad papunta sa akin. Hindi ko ibibigay, sigaw ko pabalik. Lumapit ang kapre sa akin at sinubok akong hampasin gamit ang kanyang malaking kamay. Pero nakaiwas ako at nasugatan ko siya sa braso gamit ang itak. Ah! Sigaw niya sa sakit. Paano mo ako nasugatan? Dapat hindi ako masasaktan ng ordinaryong sandata. Doon ko napansin na may kumikinang na liwanag na lumalabas sa kwintas na suot ko. Ang liwanag na iyon ay tumatagos sa aking itak at ginagawa itong mas matalas at mas malakas. Ang kwintas, bulong ko sa sarili. Ginagamit niya ang power niya para protektahan kami. Patuloy kong nakipagbuno sa kapre. Kahit malaki siya, mas mabilis ako at mas maraming strategy. Gamit ang power ng kwintas, nakagawa ako ng mga atake na hindi niya inaasahan. Sa labas, patuloy ang laban ng aming mga aswang, nakakampi laban sa mga masasamang aswang. Naririnig ko ang mga sigaw at ungol na nagpapatunay na intense ang labanan. Kuya Miguel, tawag ko. May mga nasugatan na sa amin. Agad na lumapit si Kuya Miguel at ginaling ang mga sugat ng mga kasama namin gamit ang kanyang healing power. Pero nakita ko na napapagod na rin siya dahil sa sobrang daming ginagaling. Ate Lourdes, ano pa ang nakikita mo? Tanong ko habang patuloy na nakikipagbuno. May paparating pang reinforcements! Sigaw niya. Mga 10 aswang pa na mas malakas pa sa mga nandito. Napakadelikado na ng sitwasyon. Hindi ko alam kung kaya pa namin labanan ang mga susunod pang darating. Mga aswang nakakampi namin, tawag ko sa labas. Kailangan namin ng tulong. Ramon! Sigaw ng unang aswang mula sa labas. Gamitin mo ang full power ng kwintas. Concentrate ka sa protection ng pamilya mo. Nagsimula akong mag-concentrate sa pagprotekta sa aming pamilya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kwintas at naisip ko ang mga mukha ni Elena at ng aming mga anak. Biglang sumiklab ng matinding liwanag ang kwintas. Ang liwanag na iyon ay kumalat sa buong bahay at sa paligid nito. Lahat ng mga masasamang nilalang ay nagsimulang magkatakbuhan dahil napakainit ng liwanag para sa kanila. Ah! Nakakasunog! Sigaw ng kapre habang tumatakbo paalis. Umalis tayo dito! Sigaw ni Rodrigo sa kanyang mga kasama. Hindi namin kaya ang power ng kwintas na yan. Sa loob ng ilang minuto, lahat ng mga kalaban ay tumakas na. Ang buong paligid ay naging tahimik ulit. Ramon, lumapit sa akin si Mang Teodoro. Nakita mo na ba ang tunay na power ng kwintas? Nakita ko, sagot ko habang hinahawakan pa rin ang kwintas na unti-unting humihina ang liwanag. Pero hindi ko alam kung kakayanin kong gamitin ito ulit. Huwag kang mag-alala, sabi ng unang aswang na pumasok na rin sa bahay. Hindi mo na kailangang gamitin ang full power ng kwintas para sa ordinaryong mga gulo. Ang ginawa mo kanina ay emergency lang. Pero babalik pa sila? Tanong ni Elena na lumabas na rin ng kwarto kasama ang mga bata. Hindi na, sagot ni Ate Lourdes. Nakikita ko sa visions ko na natakot na sila sa power ng kwintas. Hindi na nila susubukan ulit na kunin iyon. Pero, dagdag ni Mang Teodoro, kailangan pa rin ninyong mag-ingat. May iba pang mga taong maaaring makarinig sa nangyari ngayong gabi at subukan ding kunin ang kwintas ninyo. Napagtanto ko na ang buhay namin ay hindi na magiging normal mula ngayon. Ang pagkakaroon ng kwintas ay magdadala sa amin ng maraming pagsubok. Pero alam ko din na may mga kakamping tutulong sa amin. Ano na ang gagawin namin ngayon? Tanong ko. Magtuturo ako sa iyo kung paano mo mas makokontrol ang power ng kwintas, sagot ni Mang Teodoro. At magtuturo din ako sa inyo kung paano ninyo protektahan ang sarili ninyo sa mga susunod pang mga kalaban. Pero mas importante, dagdag ng pangalawang aswang, kailangan ninyong matutong gamitin ang gifts ninyo para tumulong sa ibang mga taong nangangailangan. Ang kwintas ay binigay sa inyo hindi lang para sa inyong sariling kapakanan, kundi para rin kayo maging tulong sa iba. Napagtanto ko na ang responsibilidad na dala ng kwintas ay mas malaki pa sa iniisip ko. Hindi lang ito tungkol sa yaman o sa proteksyon ng pamilya. Tungkol din ito sa pagiging instrumento ng kabutihan sa mundo. Handa ako matuto, sabi ko, pero kailangan kong siguraduhin muna na ligtas ang pamilya ko. Ligtas na kayo ngayon, sabi ng pangatlong aswang, pero ang tunay na adventure ninyo ay magsisimula pa lang. Parte 4. 3 buwan pagkatapos ng malaking laban sa mga Guevara, nagsimula na ang aming bagong buhay bilang mga miyembro ng mga tagapagtanggol ng Mahika. Si Mang Teodoro ay naging mentor ko sa pagtuturo kung paano ko mas makokontrol ang power ng kwintas. Ramon, sabi ni Mang Teodoro isang umaga habang nagtuturo siya sa akin sa gitna ng kagubatan, ang unang hakbang sa pagkontrol ng power ay ang pag-intindi sa emosyon mo.
Ang kwintas ay tumutugon sa emotional state mo. Paano ko po ba makokontrol ang mga emosyon ko lalo na kapag nasa panganib ang pamilya ko? Tanong ko. Hindi mo kailangang isuppress ang emosyon mo. Kailangan mo lang na ma-channel ito ng tama. Halimbawa, ang takot mo para sa pamilya mo ay pwedeng maging strength para protektahan sila, hindi panic na magiging dahilan ng mali mong desisyon, paliwanag niya. Sa mga araw na ito, mas nagiging clear sa akin ang responsibilidad na dala ng kwintas. Hindi lang ito tungkol sa sarili naming kapakanan, kundi sa buong komunidad. Isang tanghali, dumating sa bahay namin si Kuya Emilio na may dalang balita mula sa mga ibon niya. Ramon, Elena, sabi niya habang umuupo sa aming sala, may problema sa kabilang bayan. May mga bata na nawawala at ang mga magulang ay nagsasabi na mga aswang ang kumuha sa kanila. Ilang bata na ang nawawala? Tanong ni Elena. 5 na sa loob ng 2 linggo. Lahat ay mga edad 7 taon hanggang 10. Sagot ni Kuya Emilio. Napakinggan ko ang balita na may mabigat na pakiramdam. Alam kong kailangan naming tumulong pero natatakot din ako na iwan ang aming mga anak. Ano ba ang plano? Tanong ko. Kailangan nating imbestigahan. Si Ate Lourdes ay makakakita sa kanyang visions kung saan dinala ang mga bata. Pero kailangan natin ng mas malapit na location para mas malinaw ang visions niya. Paliwanag ni Kuya Emilio. Nag-usap kami ni Elena ng pribado tungkol sa bagong misyon. Ramon, takot ako na iwan ang mga bata dito, sabi ni Elena. Ako rin, mahal. Pero kung hindi natin tutulungan ang mga batang iyon, magiging katulad nila ang aming mga anak balang araw, sagot ko. Pero paano natin sila protektahan habang wala tayo? Tanong niya. Maiiwan natin sila kay Aling Soledad at sa mga aswang nakakampi natin. Sila ang mga pinakamahusay na protektahan ang mga bata, sagot ko. Kinabukasan, pumunta kami sa kabilang bayan kasama si Ate Lourdes, Kuya Carlos at Kuya Miguel. Ang mga anak namin ay naiwan sa bahay kasama ang mga aswang nakakampi namin. Pagkarating namin sa bayan, agad naming naramdaman ang tensyon sa hangin. Ang mga tao ay takot lumabas sa gabi at ang mga magulang ay bantay sarado sa kanilang mga anak. Nasaan po ang huling lugar na nakita ang mga nawala? Tanong namin sa local police. Sa malapit sa sementeryo, sagot ng police chief. Pero hindi namin makita kung paano sila nawawala. Parang biglang naging hangin lang. Pumunta kami sa sementeryo ng hapon para ma-investigate ni Ate Lourdes ang lugar. May nakikita akong vision, sabi ni Ate Lourdes habang nakapikit at concentrated. May underground tunnel sa ilalim ng sementeryo. Doon dinadalhan ng mga bata. Sino ang kumukulip sa kanila? Tanong ko. Hindi ko makita ang mukha pero may 3 nilalang na involved. 2 ay mga aswang, pero may isa pang mas powerful na nilalang na hindi ko ma-identify, sagot niya. Nang gabihan, nagsimula kaming mag-explore sa sementeryo. Si Kuya Carlos ay naging invisible para mas safe na makasurvey ang area. May nakita ako, pulong ni Kuya Carlos nang bumalik siya sa amin. May secret entrance sa likod ng mausoleum na malaki. May mga buto ng tao sa paligid at may amoy na napakapanghi. Mga bata pa ba ang nakita mo? Tanong ko. Hindi ko nakita ang mga bata pero naririnig ko ang mga iyak na parang malayo, sagot niya. Nag-decide kami na pumasok sa underground tunnel. Nagdala kami ng flashlight at ng mga weapons na blessed ng mga priest na kasama rin namin sa grupo. Ang tunnel ay napakahaba at madilim. Ang mga pader ay puno ng mga buto ng mga patay at may mga drawing na nakakagulantang. Mga simbolo na hindi namin nakilala pero alam naming connected sa dark magic. Pakinggan ninyo, sabi ni Kuya Miguel. May mga boses na naririnig. Sa malayong sulok ng tunnel, narinig namin ang mga boses ng mga bata na umiiyak at tumatawag sa kanilang mga magulang. Mama! Papa! Tulungan ninyo ako! Sigaw ng isang batang babae. Tama na! Ayoko na dito! Sigaw ng isang batang lalaki. Ang mga sigaw na iyon ay dumiretso sa puso ko. Naalala ko ang aming mga anak at kung ano ang magiging pakiramdam ko kung sila ang naroroon. Bilisan natin, sabi ko sa mga kasama. Patuloy kaming naglakad hanggang sa nakarating kami sa isang malaking kuweba sa dulo ng tunnel. Doon nakita namin ang pinakanakakatakot na tanawin na hindi ko makakalimutan. May 5 bata na nakatali sa mga poste sa gitna ng kuweba. Sa paligid nila ay may mga kandila na kumikinang at mga simbolo sa sahig na gawa sa dugo. Sa isang tabi ay may 3 nilalang na nag-uusap. 2 sa kanila ay mga aswang na mas malaki pa sa mga nakita ko dati. Pero ang pangatlo ay isang nilalang na hindi ko pa nakita. Mukhang tao pero may mga sungay sa ulo at mga mata na kulay itim na walang pupil. Ano yang nilalang na yon? Pulong ko kay Ate Lourdes.
Iyon ay isang demon na galing sa impyerno. Ginagamit ng mga masasamang tao para sa mga ritual na magbibigay sa kanila ng immortality, sagot niya. Kailan nila gagawin ang ritual? Tanong ko. Sa visions ko, midnight mamaya. Kailangan nating kumuha ng mga bata bago mag-midnight, sagot niya. Nagplano kami ng attack strategy. Si Kuya Carlos ay mag-sneak attack para free ang mga bata. Si Kuya Miguel ay maghanda ng healing para sa mga bata. Si Ate Lourdes ay magbabantay sa visions para sa mga unexpected na mangyayari. At ako naman ay kakalabanin ang demon gamit ang power ng kwintas. Ramon, sabi ni Ate Lourdes, ingat ka sa demon. Ang mga demon ay mas powerful pa sa mga aswang. Kailangan mo ng full power ng kwintas para makabun sa kanya. Kaya ko, sagot ko habang hawak ang kwintas. Nagsimula ang aming attack. Si Kuya Carlos ay naging invisible at dahan-dahang lumapit sa mga bata para tanggalin ang mga tali. Pero napansin ng mga aswang ang movement sa hangin. May tao dito! Sigaw ng unang aswang. Lumabas kami sa aming hiding place at nagsimulang makipagbuno. Ang dalawang aswang ay lumapit sa amin samantalang ang demon ay nanatiling nakatayo sa gitna ng ritual circle. Mga putik na tao! Sigaw ng demon. Hindi ninyo maaabot ang power ko. Nagsimula akong makipagbuno sa unang aswang gamit ang empowered na itak ko. Ang laban ay intense dahil mas malakas ang mga aswang na ito kumpara sa mga nakipagbuno namin dati. Kuya Miguel! Sigaw ko. May natamaan ako! Agad na lumapit si Kuya Miguel at ginaling ang sugat ko. Pero nakita ko na nahihirapan na rin siya dahil sa sobrang daming ginagaling. Ate Lourdes, ano na ang nakikita mo? Tanong ko habang nakikipagbuno pa rin. Nakita ko na ang weakness ng demon. Sigaw niya. Ang ritual circle. Kapag nasira mo ang mga simbolo sa sahig, mawawala ang power niya. Tumingin ako sa sahig at nakita ang mga komplikanado simbolo na gawa sa dugo. Pero nasa gitna ng circle ang demon at hindi ako makakalapit doon nang hindi siya makakakita sa akin. Kuya Carlos, tawag ko. Kailangan mong sirain ang mga simbolo sa sahig habang invisible ka. Hindi ko kaya, sigaw niya pabalik. Kapag tumama ako sa mga simbolo, mawawala ang invisibility ko. Wala na kaming choice. Kailangan kong gamitin ang full power ng kwintas para ma-access ang ritual circle. Hinawakan ko ng mahigpit ang kwintas at nag-concentrate sa aming mga anak at sa mga batang nandoon na kailangan namin iligtas. Biglang sumiklab ng matinding liwanag ang kwintas. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang liwanag ang lumabas, kundi pati na rin ang mga elemento, apoy, tubig, hangin, at lupa. Imposible! Sigaw ng demon. Walang taong kayang mag-control ng lahat ng elemento. Gamit ang combination ng mga elemento, nakagawa ako ng path papunta sa gitna ng circle. Ang apoy ay nagsunod sa mga aswang, ang hangin ay nag-protect sa akin, ang tubig ay naglilinis ng dugo sa sahig, at ang lupa ay nag-crack para masira ang mga simbolo. Nang masira ang ritual circle, biglang sumigaw ng malakas ang demon. Hindi! Ang aking power! Sigaw niya habang unti-unting nawawala ang kanyang katawan. Babalik ako? Sigaw niya bago tuluyang mawala. Hindi pa tapos ang laban na ito. Matapos mawala ang demon, natakbo na rin ang dalawang aswang. Si Kuya Carlos ay nakuha na ang lahat ng mga bata at sila ay safe na. Mga bata, okay na kayo, sabi ko sa kanila. Uwi na tayo sa inyong mga magulang. Umiiyak pa rin ang mga bata sa takot, pero nakita ko sa kanilang mga mata ang relief na safe na sila. Salamat kuya, sabi ng isang batang babae. Akala namin hindi na namin makikita ang mama at papa namin. Naging emotional ako sa sinabi ng bata. Naalala ko ulit ang aming mga anak at kung gaano kasakit para sa mga magulang na mawala ang mga anak nila. Pagbabalik namin sa bayan, nagdiwang ang mga tao. Ang mga magulang ng mga naligtas na bata ay napakatuwa at hindi alam kung paano magpapasalamat sa amin. Hindi namin alam kung paano ninyo ginawa, pero salamat sa pagligtas sa mga anak namin, sabi ng isang ina habang yakap-yakap ang kanyang anak. Wala yun, sagot ko. Ginawa lang namin ang tama. Pero sa loob-loob ko, alam kong mas complicated pa ang misyon na ito kumpara sa mga dati. Ang demon na nakipagbuno sa amin ay hindi lang basta nilalang. May connections iyon sa mas malalaking forces na baka magplano ng revenge. Mang Teodoro, sabi ko nang makausap ko siya sa telepono, may mas malaking problema ata tayo. Ano ba ang nangyari? Tanong niya. Ikwinento ko sa kanya ang buong pangyayari, ang demon, ang ritual, at ang banta niya na babalik siya. Ramon, sabi ni Mang Teodoro ng seryoso, ang demon na nakipagbuno mo ay si Malphas, isa sa mga powerful demons mula sa underworld.
Kapag sinabi niyang babalik siya, totoo iyon. Ano ba ang gagawin namin? Tanong ko. Kailangan nating mag-prepare ng mas malakas na protection at kailangan mo ring matutong mag-control ng mas advanced na powers ng Quintas. Ang susunod na laban ay mas delikado pa sa lahat ng mga laban na ginawa mo dati, sagot niya. Bumalik kami sa aming bahay na may mabigat na pakiramdam. Kahit successful ang misyon namin, alam kong may mas malaking challenge na naghihintay sa amin. Papa, sabi ni Miguel nang makita niya ako. Kumusta po ang mga bata na niligtas ninyo? Safe na sila, anak. Nasa mga magulang na nila, sagot ko habang yakapin ko siya. Papa, sabi ni Rosa, natatakot ako na baka may mga masasamang nilalang na kumuha rin sa amin. Hindi mangyayari yun, anak, sabi ko. Protektahan ko kayo no matter what. Pero sa loob-loob ko, alam kong ang pangako ko sa mga anak ko ay mahirap na magaranti lalo na ngayong may demon na nagbabanta sa amin. Kinabukasan, bumalik si Mang Teodoro kasama ang buong grupo para mag-meeting tungkol sa nangyari. Ang demon na si Malphas ay hindi nagtatrabaho mag-isa, paliwanag ni Mang Teodoro. May mga human followers siya na nagbibigay sa kanya ng power in exchange for wealth and immortality. Sino sila? Tanong ko. Hindi pa namin alam but alam namin na mga powerful na tao sila, mga politician, businessman, at iba pang may mataas na posisyon sa lipunan, sagot niya. Paano natin sila mahahanap? Tanong ni Elena. Kailangan nating mag-investigate ng mabuti, pero ang problema ay baka sila pa ang unang makahanap sa atin, sagot ni Ate Lourdes. Napagtanto ko na ang adventure na simula sa nakuhang kwintas ay nagiging mas complicated at mas dangerous. Hindi na ito tungkol lang sa yaman o sa pagprotekta sa pamilya. Nagiging tungkol na ito sa laban between good and evil na magdedetermina kung ano ang magiging future ng maraming tao. Parte 5, 2 linggo. Pagkatapos ng encounter namin kay Malphas, nagsimula ng magkakaproblema ang aming buhay sa mga hindi inaasahang paraan. Ang negosyo namin ay biglang naging unsuccessful, ang mga trabahador ay nagsimulang mag-resign nang walang malinaw na dahilan at ang mga dating kaibigan namin ay naging cold sa amin. Ramon, sabi ni Elena isang umaga habang nag-aalmusal kami, napapansin mo ba na parang may nagbabago sa paligid natin? Napapansin ko rin, sagot ko. Parang may invisible na force na ginagawa ang lahat para masira ang buhay natin. Papa, sabi ni Rosa, yung mga kaklase ko ay hindi na ako kinakausap. Sabi nila may nagsabi sa kanilang parents na delikado daw makipagkaibigan sa amin. Napakasakit marinig na pati ang mga anak namin ay naapektuhan ng kung anong nangyayari sa amin. Mga anak, sabi ko sa 3 bata, walang dapat ipag-alala. Ang mga tunay na kaibigan ay hindi kayo iiwan kahit ano pa ang mangyari. Pero sa totoo lang, nag-aalala na rin ako. Hindi ko alam kung sino ang may gawa ng mga pangyayaring ito. Kinabukasan, tumawag si Mang Teodoro na may emergency meeting. Ramon, sabi niya nang makita niya ako sa meeting place, nakita na ni Ate Lourdes sa kanyang visions kung sino ang may gawa ng mga pangyayari sa inyo. Sino? Tanong ko agad. Si Congressman Benigno Villarreal. Isa siya sa mga human followers ni Malphas. Gamit ang kanyang political connections, ginagawa niya ang lahat para masira ang buhay ninyo at mapilitan kayong ibigay ang kwintas, paliwanag ni Ate Lourdes. Pero paano niya ginagawa yon? Tanong ni Elena. May mga tauhan siya na pumupunta sa mga business partners ninyo, sa mga kaibigan ninyo, sa school ng mga anak ninyo at sinasabi nila na kayo ay involved sa mga illegal activities. Dahil kilala siya sa politika, naniniwala ang mga tao, sagot ni Kuya Carlos. Napatunayan ko na ang power ng mga corrupt na politician ay mas nakakatakot pa sa mga supernatural creatures. Kaya nila sirain ang buhay ng mga tao gamit lang ang kanilang influence. Ano ba ang pwede nating gawin? Tanong ko. Kailangan nating mag-counter-attack pero hindi sa violence. Kailangan nating ipakita sa mga tao ang totoo tungkol kay Congressman Villarreal, sagot ni Mang Teodoro. Paano natin yun gagawin? Tanong ni Elena. May plano ako, sabi ni Ate Lourdes. Sa visions ko nakita ko na may secret meeting si Villarreal kasama ang mga demonic followers niya. Kung makukuha natin ang evidence ng meeting na yon, pwede nating ipakita sa mga tao kung ano talaga siya. Kailan ang meeting? Tanong ko. Bukas ng gabi sa abandoned warehouse sa Maynila. Doon nila gagawin ang ritual para tawagan si Malphas, sagot niya. Napagdesisyunan namin na pumunta sa Maynila para makuha ang evidence na kailangan namin. Pero bago kami umalis, may nangyari sa aming bahay na hindi namin inaasahan. Mga 3:00 ng hapon, habang naghahanda kami para sa misyon, biglang dumating sa bahay namin si Don Alfredo Mercado, ang boss ko sa plantasyon. Ramon,
sabi niya nang makita niya ako. May kailangan akong sabihin sa iyo. Ano po yon, Don Alfredo? Tanong ko. Nang hingi sa akin ng tulong si Congressman Villarreal. Sinabi niya na kayo ay involved sa mga illegal na gawain at dapat ko kayong tanggalin sa trabaho, kwento niya. Napakasakit marinig na pati si Don Alfredo ay naabot ng influence ni Villarreal. Don Alfredo, sabi ko, alam ninyo naman na hindi ako gagawa ng anumang illegal. Matagal na ninyo akong kilala. Alam ko, Ramon, kaya hindi ako naniniwala sa sinabi ni Villarreal. Pero gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Sagot niya. Napag-isip ako kung sasabihin ko ba kay Don Alfredo ang totoo. Sa huli, napagdesisyonan kong sabihin na lang ang parte ng totoo na pwede niyang intindihin. Don Alfredo, may mga taong nagagalit sa akin dahil sa tagumpay ng aming negosyo. Ginagamit nila ang kanilang connections para sirain ang reputation ko. Paliwanag ko. Ganun pala, sabi niya. Hindi yan bago sa business world. Maraming inggitero. Pero salamat po na hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi nila tungkol sa akin, sabi ko. Ramon, kilala kita. Mabuting tao ka at hindi ka gagawa ng masama. Pero mag-ingat ka dahil si Villarreal ay powerful na tao. Kaya niyang gawin ang lahat para masira ka, babala niya. Matapos umalis si Don Alfredo, mas naging determined ako na talunin si Villarreal gamit ang tamang paraan. Kinabukasan ng gabi, pumunta kami sa Maynila. Kasama namin sina Kuya Carlos, Ate Lourdes at Kuya Miguel. Sina Elena at ang mga bata ay naiwan sa Sorsogon kasama ang mga aswang na protektahan sila. Ang warehouse na tinutukoy ni Ate Lourdes ay nasa liblib na parte ng Maynila. Malaki ito at mukhang matagal nang hindi ginagamit para sa legitimate business. May nakikita na akong mga tao sa loob, sabi ni Kuya Carlos na naging invisible para mag-scout. Mga 10 tao na nakaupo sa paligid ng malaking mesa. Sa gitna ng mesa ay may malaking bilog na may mga simbolo. Nandun na ba si Villarreal? Tanong ko. Nandun na. Nakaupo siya sa head ng mesa. May hawak siyang book na parang ancient grimoire, sagot niya. Naghanda kami ng recording device para makuha ang evidence. Si Kuya Carlos ay magdadala ng mini camera na invisible din kapag siya ay invisible. Ingat lang, sabi ni Ate Lourdes. Sa visions ko, may security measures sila. May mga demonic guards na hindi nakikita ng normal na mata. Pumasok si Kuya Carlos sa warehouse habang kami ay naghintay sa labas. Through sa earpiece, narinig namin ang conversation sa loob. Mga kasamahan, boses ni Villarreal, ngayong gabi ay tawagin natin si Malfas para tulungan niya tayo na makuha ang kwintas ng mga De La Cruz. Congressman, sabi ng isang lalaki, sigurado po ba tayong kaya natin kontrolin si Malfas kapag dumating na siya? Oo, gamit ang ritual na ito, magiging servant natin siya hanggang makuha natin ang kwintas. Pagkakuha natin ng kwintas, unlimited na ang power natin, sagot ni Villarreal. Pero sir, sabi ng isang babae, paano natin mahahandle si Ramon? May sariling powers din yun eh. Hindi importante ang powers niya. Kapag natin nakuha ang kwintas, wala na siyang laban sa atin. At kapag wala na ang kwintas, mamamatay din siya dahil ang buhay niya ay connected na sa kwintas, paliwanag ni Villarreal. Nanlaki ang mata ko sa narinig. Hindi ko alam na connected na ang buhay ko sa kwintas. Ibig sabihin, kapag nawala ang kwintas, mamamatay din ako. Nagsisimula na ang ritual, bulong ni Kuya Carlos sa earpiece. Narinig namin ang pag-chant ni Villarreal ng mga Latin words na hindi namin maintindihan. Maya-maya, narinig namin ang malakas na tunog na parang kidlat at ang mga sigaw ng mga tao sa loob. Malfas! Sigaw ni Villarreal. Sumunod ka sa aming ritual at tulungan mo kaming makuha ang kwintas. Mga putik na mga tao! Sigaw ng boses ni Malfas. Hindi ninyo ako makokontrol! Ako ang magiging master ninyo! Narinig namin ang mga sigaw ng takot at ang tunog ng gulo sa loob ng warehouse. Kuya Carlos, lumabas ka na dyan! Sigaw ko sa earpiece. Hindi pa, kailangan kong makuha ang buong video, sagot niya. Biglang lumabas sa warehouse si Malfas na nakita namin sa entrance. Mas malaki siya ngayon at mas nakakatakot pa. Ang mga mata niya ay mas pula at ang mga sungay niya ay mas mahaba. Ramon de la Cruz! Sigaw niya nang nakita niya ako. Ikaw pala ang nandito, perfect! Kunin ko na ang kwintas mo ngayon. Wala na kaming choice kundi makipagbuno. Hinawakan ko ang kwintas at nag-prepare sa laban. Ate Lourdes, Kuya Miguel, protektahan ninyo si Kuya Carlos habang kinukuha niya ang video. Sigaw ko. Nagsimula ang laban sa labas ng warehouse. Si Malfas ay gumamit ng dark magic para atakehin ako, mga itim na shadow na may mga kamay na sinusubukan akong hawakan.
Gamit ang power ng kwintas, nagawa kong magsamon ng mga elemento para labanan ang mga shadows. Ang apoy ay sinusunog ang mga shadows, ang hangin ay hinahampas sila palayo, ang tubig ay nagwa-wash away sa dark magic, at ang lupa ay nagprotect sa akin. Imposible! Sigaw ni Malphas. Bakit mas malakas ka ngayon? Hindi ko alam ang sagot sa tanong niya, pero napapansin ko na tuwing nanganganib ang mga taong mahal ko, lalo akong lumalalakas. Sa loob ng warehouse, patuloy ang gulo. Narinig namin ang mga sigaw ni Villarreal na nagtawag ng tulong. Malphas! Bakit mo kami inaatake? Kami ay mga followers mo! Sigaw niya. Mga hangal! Sigaw pabalik ni Malphas. Ginagamit ko lang kayo para makuha ko ang kwintas. Pagkakuha ko nun, patayin ko kayong lahat. Doon napagtanto ni Villarreal na niloko lang siya ni Malphas. Pero huli na ang lahat. Patuloy ang aming laban sa labas. Pero napapansin ko na nauubos na ang energy ko. Ang full power ng kwintas ay hindi ko kayang i-maintain ng mahabang panahon. Ramon! Sigaw ni Kuya Carlos na lumabas na ng warehouse. Nakuha ko na ang buong video. At may narinig din akong importante. Ano? Tanong ko habang nakikipagbuno pa rin. Sinabi ni Villarreal na may antidote para ma-disconnect ang connection mo sa kwintas. May ritual para ma-separate mo ang buhay mo sa kwintas nang hindi ka mamamatay. Sigaw niya. Naging hope sa akin ang narinig. Ibig sabihin, may paraan para ma-free ko ang sarili ko sa kwintas nang hindi mamamatay. Saan ang antidote? Tanong ko. Sa bahay ni Villarreal, may hidden room siya na puno ng mga ancient books at artifacts. Sagot ni Kuya Carlos. Pero sa ngayon, kailangan ko munang talunin si Malphas. Gamit ang remaining energy ko, nag-concentrate ako sa lahat ng pagmamahal ko sa pamilya ko at sa lahat ng mga taong gustong kong protektahan. Biglang sumiklab ng sobrang lakas ang kwintas. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang mga elemento ang lumabas, kundi pati na rin ang mga spirit ng mga namatay na heroes na dating nag-protect sa mga tao. Mga kaluluwa ng mga bayani, sigaw ni Malphas sa takot. Bakit kayo tumutulong sa kanya? Dahil siya ay karapat-dapat sa power na hawak niya, sigaw ng isang spirit. Hindi niya ginagamit ang power para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng lahat. Ang mga spirit ay naging army ko laban kay Malphas. Sa loob ng ilang minuto, natalo namin siya at bumalik siya sa impyerno. Hindi pa tapos ito, Ramon! Sigaw niya bago mawala. Babalik ako at dadalhin ko ang buong demon army. Matapos mawala si Malphas, pumasok kami sa warehouse para tingnan kung ano ang nangyari sa mga tao ni Villarreal. Nakita namin na lahat sila ay unconscious pero buhay pa. Si Villarreal ay nakakoma at hindi gumagising. Ano nangyari sa kanila? Tanong ko. Napakalakas ng demonic energy na na-release ni Malphas. Nawalan sila ng consciousness pero hindi sila namatay. Paliwanag ni Kuya Miguel. Perfect, sabi ko. Dadalhin namin sila sa hospital at ibibigay ang video evidence sa mga authorities. Kinabukasan, naging headline sa lahat ng mga newspaper at TV news ang revelation tungkol kay Congressman Villarreal. Ang video na nakuha namin ay nagpakita ng kanyang involvement sa demonic rituals at sa corruption. Congressman Villarreal arrested for satanic rituals and corruption, ang headline ng mga newspaper. Dahil sa revelation na ito, nawala na ang negative campaign nila laban sa amin. Ang mga tao ay napagtanto na niloloko lang sila ni Villarreal. Ramon, sabi ni Elena nang makauwi ako, nabalita na sa TV ang tungkol kay Villarreal. Ang mga neighbors namin ay humingi ng sorry sa amin dahil naniniwala sila sa mga sinasabi niya. Okay lang yon, mahal. Ang importante ay safe na tayo ngayon, sagot ko. Pero alam kong hindi pa tapos ang adventure namin. May banta pa rin si Malphas na babalik siya. At kailangan pa namin hanapin ang antidote para ma-disconnect ang connection ko sa kwintas. Mang Teodoro, tawag ko sa kanya. Kailangan nating planuhin kung paano natin kukunin ang antidote sa bahay ni Villarreal. Planuhan natin yan, Ramon. Pero sa ngayon magpahinga ka muna. Malaking laban pa ang naghihintay sa atin, sagot niya. Habang natutulog ako kinagabihan, napanaginipan ko si Aling Soledad, ang aswang na nagbigay sa akin ng kwintas. Ramon, sabi niya sa panaginip, proud ako sa ginagawa mo, pero kailangan mo nang matuto na hindi lagi kailangan mong mag-rely sa kwintas. May sariling strength ka na hindi mo pa nadadiskubre. Ano ba ang strength na yon? Tanong ko. Ang tunay na strength mo ay ang pagmamahal mo sa pamilya mo at sa mga taong pinoprotektahan mo. Ang kwintas ay naging amplifier lang ng strength na yan. Pero kahit walang kwintas, malakas ka pa rin, paliwanag niya. Pero sabi ni Villarreal, mamamatay ako kapag nawala ang kwintas. Reklamo ko. Hindi totoo yon. Ang connection mo sa kwintas ay emotional lang, hindi physical.
Kaya mo ring mabuhay kahit wala yon. Pero kailangan mo lang ng proper na ritual para ma-disconnect kayo ng safe, sagot niya. Nagising ako mula sa panaginip na may mas malalim na pag-unawa sa sarili ko. Napagtanto ko na ang journey na ito ay hindi lang tungkol sa kwintas, kundi tungkol sa pag-discover ng aking tunay na potensyal. Parte 6. 3 buwan pagkatapos ng pagkakakulong ni Congressman Villarreal, nagsimula kaming maghanap ng antidote sa kanyang abandoned na mansion. Ang bahay niya ay malaki at puno ng mga antique na mukhang galing sa iba't ibang bansa. Ramon, sabi ni Kuya Carlos habang naging invisible para mag-explore. Nakita ko na ang hidden room. Nasa basement ito at puno ng mga ancient books at mga weird na artifacts. Bumaba kami sa basement at nakita namin ang pinaka-comprehensive na collection ng dark magic materials na nakita namin. May mga books na nakasulat sa mga wika na hindi namin kilala. May mga crystal balls na kumikinang sa dilim at may mga weapons na mukhang ginagamit sa mga rituals. Hanapin natin ang book tungkol sa kwintas, sabi ni Ate Lourdes habang nag-scan siya ng mga books gamit ang kanyang psychic abilities. Dito, sabi niya matapos ang ilang minuto. Ang title ay The Sacred Amulets of the Ancient Guardians. May chapter dito tungkol sa disconnection rituals. Pinasa namin ang book at nakita namin ang step-by-step process kung paano ma-disconnect ang connection sa kwintas ng ligtas. According dito, paliwanag ni Mang Teodoro habang binabasa ang book, kailangan mo ng 3 bagay. First, ang blessing ng 3 different types of good spirits. Second, ang sacred water mula sa 3 holy places. At third, ang sacrifice ng isang precious memory. Anong ibig sabihin ng sacrifice ng precious memory? Tanong ko. Kailangan mong i-let go ng isa sa mga pinaka-importanting memory mo na connected sa kwintas. Ibig sabihin, makakalimutan mo ang particular na memory na yon forever. Paliwanag niya. Naging complex ang decision ko. Ang lahat ng memories ko connected sa kwintas ay mga precious memories. Ang first time na nakita ko si Aling Soledad, ang pagnanalo namin sa lottery, ang mga laban na ginawa namin para protektahan ang mga innocent na tao. Pero Ramon, sabi ni Elena nang makausap ko siya tungkol dito, kung ito ang paraan para maging normal ulit ang buhay natin at para hindi ka na maging target ng mga masasamang nilalang, worth it yan. Alam ko, Elena, pero takot ako na baka makalimutan ko rin ang mga importanteng lesson na natutuhan ko sa journey na ito. Sagot ko. Hindi mo makakalimutan ang mga lesson, mahal. Ang makakalimutan mo lang ay isang specific memory, pero ang wisdom na nakuha mo ay mananatili, paliwanag ni Elena. Napagdesisyonan ko na ituloy ang disconnection ritual, pero bago namin magawa yon, may nangyaring hindi namin inaasahan. Isang gabi, habang natutulog kami, biglang naramdaman namin ang matinding pagyanig ng lupa. Pero hindi ito earthquake. May something na lumalakas na evil force sa paligid. Ramon! Sigaw ni Elena. Tingnan mo sa labas! Tumingnan ako sa bintana at nakita ko ang pinakakatakot-takot na tanawin. Ang buong langit ay naging pula at may mga demonic creatures na lumalabas mula sa mga cracks sa lupa. Malphas, bulong ko. Tumutupad siya sa banta niya. Lumabas ako ng bahay at nakita ko si Malphas na mas malaki pa ngayon at may mga kasamang demon army. May mga tik-tik, manananggal, kapre, at iba pang masasamang nilalang na kasama niya. Ramon de la Cruz, sigaw ni Malphas. Handa ka na ba para sa final battle? Ngayong gabi kukunin ko ang kwintas mo at patayin kita. Hindi ako sumagot. Sa halip, hinawakan ko ang kwintas at tumawag sa lahat ng mga kakampi namin. Mga aswang na kaibigan, sigaw ko. Kailangan namin kayo ngayon. Lumabas mula sa mga puno ang 3 aswang na naging protector namin. Pero nakita ko sa kanilang mga mata na takot din sila sa size ng demon army ni Malphas. Ramon, sabi ng unang aswang, masyadong marami sila. Hindi namin kaya silang labanan lahat. Pero susubukan namin. Dagdag ng pangalawang aswang, dumating din ang buong grupo ni Mang Teodoro. Lahat sila ay handa na makipagbuno para sa final battle. Ramon, sabi ni Mang Teodoro, ito na ang oras na dapat mong gamitin ang full potential ng kwintas. Hindi lang ang power ng mga elemento, kundi pati na rin ang power ng lahat ng good spirits na connected sa kwintas. Pero paano ko gagawin yun? Tanong ko. Kailangan mong mag-open ng sarili mo sa lahat ng positive energy sa paligid mo. Ang pagmamahal ng pamilya mo, ang friendship ng mga kakampi mo, ang gratitude ng mga taong naligtas mo. Lahat ng yon ay magiging strength mo, paliwanag niya. Nagsimula ang final battle. Ang demon army ni Malphas ay umatake sa lahat ng direction. Ang mga kasama ko ay nakipagbuno sa kanilang best ability.
Si Kuya Carlos ay naging invisible at nag-sneak attack sa mga demons. Si Ate Grace ay gumamit ng kanyang wind powers para palayuin ang mga flying demons. Si Kuya Miguel ay nag-heal ng mga nasugatan. Si Ate Lourdes ay nag-guide sa amin gamit ang kanyang visions. Si Kuya Emilio ay tumawag ng mga animals para tumulong sa laban. Ang mga aswang na kakampi namin ay nakipagbuno sa mga kapwa aswang na masama. Pero kitang-kita na overwhelmed kami sa dami ng mga kalaban. "Ramon!" sigaw ni Elena mula sa loob ng bahay. "Gamitin mo na ang full power ng kwintas!" Pero nang susubukan kong gamitin ang full power ng kwintas, biglang naging mahina ang response nito. Para bang nauubos na ang energy nito. "Bakit hindi gumagana?" sigaw ko. "Dahil overused mo na ang kwintas," sigaw ni Malphas na nakarinig. "Ang mga ancient amulets ay may limitations din. Nauubos din ang power nila." Napagtanto ko na totoo nga ang sinabi niya. Sa dami ng mga laban na ginawa namin at sa madalas kong paggamit ng full power ng kwintas, nauubos na nga ang magical energy nito. "Ano na gagawin natin?" sigaw ni Kuya Carlos habang nakikipagbuno pa rin. Doon ko naalala ang sinabi ni Aling Soledad sa panaginip ko na may sariling strength ako na hindi dependent sa kwintas. "Mga kakampi," sigaw ko. "Hindi tayo maghihintay sa kwintas. Gumamit tayo ng sarili nating strength." Hinubad ko ang kwintas at inilagay ito sa safe na lugar. Tapos, nag-concentrate ako sa lahat ng mga lesson na natutuhan ko sa journey na ito. Natutunan ko na ang tunay na strength ay hindi galing sa magical objects, kundi sa determinasyon na protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Natutunan ko na ang teamwork ay mas powerful pa sa individual strength. Natutunan ko na ang good always triumphs over evil kapag may mga taong willing magbuwis ng sarili para sa iba. Gamit ang mga lesson na ito, nagsimula akong makipagbuno kay Malphas nang walang tulong ng kwintas. Nagulat ako na mas confident ako at mas strategic pa ang mga moves ko. "Impossible!" sigaw ni Malphas. "Bakit mas malakas ka pa ngayon kahit walang kwintas?" "Dahil natutunan ko na ang tunay na power ay hindi galing sa labas kundi galing sa loob," sagot ko habang nakikipagbuno sa kanya. Nakita ng mga kasama ko na kaya kong makipagbuno ng walang kwintas. Kaya naging mas confident din sila at mas naging effective ang kanilang mga attacks. "Mga kaibigan," sigaw ko, "ipakita natin sa mga demon na ang good ay mas powerful pa sa evil." Nagsimula kaming mag-coordinate ng mas maayos. Ginawa namin ang mga strategic moves na hindi lang dependent sa individual powers kundi sa teamwork. Maya-maya, napansin namin na natatalo na ang demon army. Ang mga masasamang nilalang ay nagsisimulang tumakas pabalik sa impyerno. "Hindi," sigaw ni Malphas. "Hindi pwedeng matalo ang army ko." "Pwede at natalo na nga," sagot ko. Ang evil ay hindi makakatalo sa good kapag may unity at determination. Sa final blow, ginawa namin ang combination attack. Lahat ng powers namin ay pinagsama para sa final strike kay Malphas. "Ah!" sigaw niya habang unti-unting nawawala. "Babalik ako!" "Hindi na," sagot ko. "Ngayong alam ko na kung paano kalabanan ng walang kwintas, hindi ka na makakabalik." Matapos mawala si Malphas, ang lahat ng mga demons ay bumalik na sa impyerno. Ang paligid ay naging tahimik ulit at ang langit ay bumalik sa normal na kulay. "Ginawa natin!" sigaw ni Kuya Carlos. "Oo, pero hindi dahil sa magic. Ginawa natin dahil sa teamwork at sa determination na protektahan ang mga innocent na tao," sagot ko. Kinabukasan, ginawa namin ang disconnection ritual para sa kwintas. Gamit ang 3 blessings, ang sacred water at ang sacrifice ng isang precious memory, na-disconnect ko na ang connection ko sa kwintas. Ang memory na na-sacrifice ko ay ang first time na nakita ko si Aling Soledad. Nakalimutan ko na ang specific na memory na yon, pero naalala ko pa rin lahat ng mga lesson na natutuhan ko mula sa kanya. "Paano mo naramdaman?" tanong ni Elena matapos ang ritual. "Okay lang," sagot ko. "Parang may nawala pero mas naging free ako. Hindi ko na kailangan mag-alala na may target ako ng mga masasamang nilalang. Pero hindi namin iniwanan ang kwintas. Ibinigay namin ito kay Mang Teodoro para i-preserve at gamitin sa future kung may mga taong kailangan ng tulong. Ang kwintas na ito ay maghahanap ng susunod na worthy owner," sabi ni Mang Teodoro. "At kapag nangyari yon, baka kailangan niya rin ng gabay mula sa taong natutunan kung paano gamitin ito ng tama." Ngayon, 3 taon na matapos ang lahat ng adventures na ito, normal na ulit ang buhay namin pero mas meaningful. Ang negosyo namin ay mas successful pa dahil ginagamit namin ang mga lesson na natutuhan namin sa leadership at teamwork. Ang mga anak namin ay lumaki na at mas responsible dahil nakita nila kung paano namin pinrotektahan ang mga taong nangangailangan.
Naging mga good leaders sila sa school at tumutulong din sila sa mga classmates nila. Si Elena ay naging mas confident at mas involved sa community activities. Ginagamit niya ang experience namin para tumulong sa mga battered wives at sa mga families na nangangailangan ng protection. At ako naman ay naging permanent member ng mga tagapagtanggol ng Mahika. Tumutulong ako sa training ng mga bagong members at sa investigation ng mga supernatural cases sa buong Pilipinas. Hindi ko pinagsisihan ang lahat ng nangyari. Ang journey na nagsimula sa isang nakuhang kwintas ay naging dahilan para ma-discover ko ang tunay na purpose ko sa buhay, ang pagiging protector ng mga innocent at ang pagiging tulay between the supernatural world at ang normal world. Ang lesson na natutuhan ko ay simple pero powerful. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o sa magical powers. Ang tunay na yaman ay ang capacity mong mag-love, mag-protect at mag-serve sa iba. At ang power na yon ay nasa loob mo na, hindi mo na kailangan ng magic para ma-access yon. Kaya sa mga nakakarinig ng kwento ko, tandaan ninyo, may hidden strength kayo na hindi ninyo pa nadadiscover. Kailangan lang ninyo ng tamang motivation at ng mga taong tutulong sa inyo para ma-unlock yon. At kapag na-discover ninyo na ang strength na yon, gamitin ninyo ito hindi lang para sa sarili ninyo, kundi para sa ikabubuti ng buong mundo. Dahil ang tunay na heroes ay hindi yung may superpowers, ang tunay na heroes ay yung willing magbuwis ng sarili para sa kapakanan ng iba. Salamat sa pakikinig sa aking kwento, sana natutunan ninyo rin ang mga lesson na natutunan ko. At sana maging inspiration kayo para sa mga taong nangangailangan ng tulong ninyo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming true stories at mag-comment din kayo ng inyong reactions.